Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay ng magulang ay kailangan. Ang Huling Sundalo. Sa isang kabundukan ng Quezon, may isang lugar sa pinakadulo nito na halos nilampasan na ng sibilisyon, ang Sitio Bulungan. Isang baryong nilimot ng panahon, tinakpan ng ulap, at tinatahanan ng mga lihim na hindi dapat muling mabuksan. Doon itinadala ang isang maliit na unit ng sundalo. Mga tauhang pagod na sa digmaan, itinapon para magpahinga, ngunit sa totoo'y inalis sa mata ng mundo. Itinapon sila dahil sa pagiging tapat sa serbisyo na naging sanhi para may masagasaan silang mas mataas na pwesto. Nang minsang may makaenkwentro silang kontrabandista, mga ilegal, human trafficking, droga, at mga armas. Dahil sa matagumpay nilang operasyon, marami sa nasa pwesto ang naapektuhan. Kaya imbes na medalya ang kanilang makuha, ipinatapon sila sa lugar kung saan walang sinumang ang nabubuhay. Sakay ng helicopter, pinamunuan sila ni Captain Mista, isang veteranong sundalo ng Cavite, na minsanang tumingin sa kamatayan at nabuhay. Ngulit sa bawat medalya niya, may kasamang sumpa, ang hindi makatulog sa tuwing gabi at mga sigaw ng nakaraan. Ang utos ay simple. Suriin ang pagkawala ng mga residente sa San Andres, hanapin ang dahilan. Ngunit sa bundok na yon, hindi tao ang dahilan. Pagdating nila sa baryo, tahimik ang lahat. Walang ilaw, walang mga bata. Tila linamon na ng gabi ang buong lugar. Captain sir, parang iniwan na to ng mga tao. Hindi, nandito sila, nagtatago. Kumpante pero mapanuring sagot ni Mista. Mula sa isang bahay, sumilip ang isang matandang babae. Namumutla, nanginginig, may hawak na itak. Umalis na kayo! Hindi nyo silang kayang labanan! Mga bangkilan! Sigaw ng natatakot na matandang babae. At sa unang pagkakataon, narinig ni Mista ang salitang iyon. Bangkilan, mga aswang na hindi basta namamatay. Malakas ang ulan ng gabing yon. Tanging lampara lang ang nagsisilbing liwanag sa kanila. Sir, kakaiba tong lugar. Walang kahit anong tunog ng hayop. Tahimik masyado. Magbantay tayo. Huwag maghiwa-hiwalay. Mando ni Mista. Sa paghina ng ulan, biglang kumalat ang amoy ng bulok na laman. Isa-isang namatay ang mga lampara. At sa dilim, may mga matang nagliliwanag. Mula sa kakahuyan, sumulpot ang mga bangkilan, nilalang na may balat na parang abo, matay pulang naglalaglabab, at mga ngipin na bakal. Men! Open fire! Sabi ni Mista. Wala silang tama, sir! Hindi tinatablan! Huwag kayong panghinaan ng loob, lalaban tayo hanggang sa huli! Patuloy ang putukan. Halos magbabaga na ang kanilang mga armas hanggang maubusan na sila ng bala. Captain, wala na tayong bala. Katapusan na natin. Men! Fix bayonet! Sigaw ni Mista. Ang sino mang susugod sa kalaban ay tapusin. Ngunit isa-isang bumagsak ang mga kasamahan ni Mista hanggang siya na lang ang natira. Sugatan, duguan at halos wala ng pag-asa hanggang panawanan na siya ng ulirat. Sa paanan ng bundok, natatagpuan siya ng isang matandang albularya, si Lola Sabel.
Walang malay, mahinang pulso, agaway ang buhay. Isinakay si Mista sa patuki at dinala sa kanyang kubo. Tahimik niyang ginamot ang sundalo gamit ang mga halamang gamot at mga dasal na mula pa sa panahong kinakalimutan ng panahon. "Sino po kayo?" Mahinang usal ni Mista. "Ako si Sabel. Lola Sabel na lang, Ginoo. Ako ang huling bantay ng San Andres. At ikaw? Ikaw ang kapalit ko." Sa gabing iyon, isinagawa ni Lola Sabel ang ritual ng pagpapasa ng birtud ng manunugis, ang kapangyarihan ng tagapagtanggol laban sa dilim. Nang magising siya, abo na si Lola Sabel. Sa kaniyang palad, ang isang anting-anting ang naiiwan, may ukit ng araw at krus. Bumalik si Mista sa kagubatan. Ngayon, hindi na siya basta sundalo. Ang kanyang dugo ay apoy. Ang kanyang mga sugat, hindi na dumudugo. "Kung hindi niyo ako tinapos noon, ako naman ngayon ang tatapos sa inyo," sambit ni Mista. Sigaw ng halimaw, lagatik ng itak, sabay orasyon sa hangin. Sa bawat hampas ng itak at dasal, natutunaw ang mga bangkilan sa liwanag ng kanyang birtud. Matapos niyang mapuksa ang maraming aswang, nagtakasan na ang iba. Sa baryo na yon at sinunog niya ang lugar. Ang gubat ay muling nagliwanag, at ang mga halimaw ay bumalik sa kadiliman. Muling nabuhay ang baryo ng Bulungan. Ngunit sa bawat gabi ng dilim, kapag may sigaw mula sa gubat, sinasabi ng mga matanda, "Huwag kayong matatakot, si Captain Mista yon, ang huling sundalong hindi namatay." Ang kanyang katawan ay sugatan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagliliwanag. Hanggang sa ngayon, siya ang bantay ng kabundukan, ang manunugis ng Sitio Bulungan. Wakas.